magandang araw sa inyong lahat mga ka-chess chess peeps. Welcome to my channel at sa video pong ito ipapakita ko sa inyo kung paano i-punish ang tinatawag na Scholar's Checkmate. Sa mga beginners po, lalo na sa mga nagsisimula pa lang, ito yung unang itinuturo na kung paano mag-checkmate using the Scholar's Checkmate or tinatawag ni Scholar's Checkmate. So, as player po, dapat alam na natin to, lalo na sa mga tapos na sa pagiging beginner, intermediate, advanced at sa mga masters, alam na nila lahat tong tinatawag na Scholar's Checkmate. Pero as a beginner po or even intermediate player, siguro mahalaga rin na alam natin kung paano i-counterplay itong tinatawag na Scholar's Checkmate. So ang game po ay nagsisimula sa, umpisahan na natin, ang game po ay nagsisimula sa E4 and E5. Yan po yung unang tirada dyan. So paano po natin siya i-counterplay pag tumira na yung queen ng kalaban at itinira na sa H5. So ayan po, H5 attacking this pawn, which is the tinatawag nga nila na Scholar's Checkmate. Dalawa po ang ina-atake niyan, itong pawn sa E4, yan, at itong pawn dito sa F7. So usually po, yung mga beginners players, mga beginner player, o even siguro mga intermediate player na nagkakamali po dito pag inilagay na nung white yung kanilang queen dito sa H5. Ang nagiging common na tira nila is itira itong G6. So which is mali po. Pag itinira nyo yung G6, automatic po yung queen kakapture niya yung E4, attacking the rook and your king. It's in check and attacking your rook. So malalaglagan po kayo ng rook dyan pag itinira nyo yung G6, attacking the queen. So ang tamang tira po dyan is yung knight. Knight to C6, supporting the E4 pawn. So, wag po kayong mabibigla pag biglang inilagay yung queen dyan. Minsan po kasi nakakatakot talaga, o paano gagawin mo? So, ang magiging initial na move ng mga player is to move the G6 pawn, which is attacking the queen, pero hindi niya alam yung mangyayari pag ito yung itinira niya. So, wag po agad tayong magpapanik pag lumabas yung queen dyan. So, ang dapat nating itira is the knight. Knight C6, attack, supporting the E4 pawn. Pwede rin naman siguro itong D6, D6 to support the pawn. Huwag po tayong mabibigla pag biglang inilagay yung queen dyan. So, after moving the knight C6, of course, the bishop will come out. Bishop C4. Ayan po. Ayan na po. Ayan na. Inatake na niya, sinuportahan na yung attack ng queen dito sa ating F7 pawn. So, yan na po yung pagkakataon na itira natin yung G6 to attack the queen. Yan po. So, ang magiging response po ng white yan, hindi niya makakain to, of course, dahil supported yan ng knight. So, ang magiging response po ng white yan is to put the queen on F3. Yan. To continue the attack dito sa ating F7 pawn. Yan. So, pag ganyan na po ang ginawa ng kalaban, yun, that's the time na of course, ala na tayong ibang option. Pwede rin naman yung queen ilagay dyan to support the F7 pawn. Pero, ang magandang tira po dyan is to put the knight. Knight F6 to cover the attack sa ating F7 pawn. So after po nyan, of course yung white, tinakpan yung atake ko, sabi niya. Maybe he will push this pawn to continue
to attack your knight para umalis ka dyan. Sabihin nung white, tutulakan kita dyan para mapaalis ko yung kabayo. So I can continue the attack here sa ating F7 pawn. So ano po ang pinaka best counter attack ng black dyan is ito po yon, knight to d4. Yan po, attacking the queen as well as attacking this c2 pawn. Pag double attack po yan, attacking the queen and attacking the c4 pawn. So of course po, i-save niya yung queen. Pwede niyang ilagay yung queen dito or pwede niyang ibalik. So ang common po dyan is ibabalik niya yung queen niya dun sa original position niya to defend the c2 square, c2 pawn sa atake ng kabayo. Kasi pag na-atake po ng kabayo yan, syempre yung ang po-fork, yung king at yung rook. So ganyan po yung mangyayari dyan. So after po nyan, pag dinipensahan na niya yung pawn, ang itutulak po natin niya, biglain natin yung kalaban natin, syempre. Biglain natin. I-sacrifice po natin yung pawn. After sacrificing your pawn, ayun po, syempre, kakainin niya nung pawn niya. Hindi niya pwedeng kainin ng bishop kasi pag kinain niya, ito yung knight, capture. Pag kinapture niya ng knight, capture, tapos pawn, capture ng queen, naka-atake pa yung, malalaglag pa yung rook. So, pawn ang ipangkakain niya dyan. So, ito po yung ititira natin dyan. The best move there is capturing this pawn, attacking the queen. So, after po niyan, kokoberan niya yan ng pawn. And then, ito po yung pinakamalupit dyan. I-sacrifice po natin yung ating bishop or yung knight. So, hindi po niya pwedeng, yung pawn po na to, hindi niya pwedeng kainin yung knight dahil naka-pin po yung, malalaglag yung kanyang reyna pag kinain niya yung knight. So, ang option po niya is to capture the queen, the bishop. Pag kinapture niya po yung bishop, yun na, patay na siya, laglag na siya dyan. Ito po ang pamatay ng black. Queen to h4, check. Yan po, yung hari po, walang pupuntahan. Hindi siya makakapunta rito dahil protected ng kabayo. Hindi siya makakalagay doon dahil protected ng another knight. So, ang only option po ng hari dyan is to move to f1. At yun na po. And deliver the checkmate to queen f2, checkmate. So, yun po yung kalalabasan niyan. So, ikaw yung inatake nung una, sumunod naman, natapos at the end, ikaw yung umatake. So, ganyan po yung mangyayari dyan kung alam natin yung counter-attack ng Scholar's Checkmate. So, ibalik po natin doon sa dating posisyon na kanina. Yan. What about po kung hindi niya itinulak yung pawn? So, ang ginawa po nung reyna is nag-move siya rito sa b3. So, to continue the attack. Nagbaterya siya dyan to continue the attack dun sa f7 pawn mo. So, hayaan lang po natin siya. I-continue po natin yung ating knight to d4, attacking the queen. Ayan po. So, pag ganyan po, maaring, siyempre, libre na tong pawn. I-continue rin niya yung attack niya. Capturing the pawn. So, hayaan lang po natin yan. I-move natin yung ating hari. Then, of course, our knight is attacking his queen. I-move po niya yan dito sa c4. After moving the c4, atakihin po natin siya ng b5. Yan po, b5. So, ang mangyayari po dyan, check siya rito dahil ala na siyang pupuntahan. Hindi na siya makakapunta dyan. Hindi siya makakapunta rito dahil may guarded ng knight. Tapos, hindi rin siya pwedeng pumunta sa ibang lugar dahil malalaglag yung bishop niya. Mawawalan yung suporta ng bishop niya. So, ang queen po, ang only option ng queen is to bishop c5. Queen c5, checking the king.
So, yun na po yung pagkakataon na i-capture natin yung kanyang bishop. Then after po, of course, magkakaroon ng open attack dun sa queen. So, yung queen is tatakbo ulit. So, ang tatakbuhan lang niya dun sa C3. Wala na siya yatang ibang tatakbuhan. Wala na, hindi makakatakbo doon. Hindi makakatakbo dito, hindi makakatakbo dito, hindi rin pwede dito, hindi pwede dito, hindi pwede dito. So, the only option for the queen is to move to C3. Then, another sacrifice po, i-sacrifice natin ang ating bishop. So, sa ganyang pagkakataon po, i-capture niya yan. Dahil libre, pag kinapture niya, yon the killing move. Knight to C2, forking the king, the queen, and the rook. Triple fork. Laglag ang reyna. So, yun po. Ganun po natin i-counter attack ang tinatawag na scholar's checkmate. Okay po. Sana po sa susunod na video ay mag-subscribe kayo for more para ipakita ko po yun sa inyong yung mga ibang variations o ibang opening na pwede nating mapag-aralan. At excited lang po ako dahil sa bagong UI o user interface ng chess.com na 3-dimensional na parang naglalaro ka na sa board. Sa chess.com lang po ito. Tignan nyo po, subukan nyo po at mag-i-enjoy kayo na para kayong naglalaro over the board. So, yun lang po. See you again sa ating next video. And thank you very much.